Dati simpleng cyclist lang ako. Masaya na sa bawat ikot ng pedal sa bawat maaabot na lugar. Pero habang tumatagal na-realize ko hindi lang pala sa kalsada umiikot ang mundo ko. Kaya tinanggal ko ang gulong pinalitan ng running shoes. Hanggang sa tinawag naman ako ng mga bundok, ang Sitio Baag San Jose Tarlac. Ang Mount 387, and the last is the Mount Pulag, ang pinakamataas na bundok sa Luzon. Bawat pagod sa pag-akyat, may bagong kwento at tapang na natututunan. Pagkatapos ng mga bundok, bumalik ako sa takbuhan hanggang isang araw nakilala ko si Ate Maria. Isang malakas at inspiradong runner, siya yung nagtulak sa akin na sumali sa team at naging running buddy ko. At ngayon sasali siya sa Clark City Marathon. At naisip ko, bakit hindi ko rin subukan? Sa edad na 17, panahon na para hangulin na sarili. Ito ang simula ng bagong yugto. Ito ang kwento ko. So for today's mini vlog, panibagong araw, panibagong tagpo na naman ang nangyari sa buong maghapon. Just keep on watching! Dito sa bayan ng Aliaga, ay maaga nga pala kami nakarating ni Ate Maria. Dahil maaga nga pala kaming aalis papunta sa Clark City. Dahil alas 2 ang simula ng aming karera. Dito ay kasabay nga pala namin ang Labrador Runners na kasama din namin mamaya sa 42 km. Wala pa man kami sa karera pero ramdam na ang kaba at pagod. Wala pa man. Bago nga pala dumilim ay nakarating na rin tayo sa may Clark City. Mamaya nga palang alas 2 dadaanan nga pala natin tong mga dinadaanan natin ngayon. After ng mahabang biyahe ay nakarating na nga din pala tayo dito sa may tutuluyin natin kasama ang Labrador Runners. Pero yung mga ASC, mamaya pa nga pala sila dito dadating mga bandang 12. Pagkapasok nga pala namin ay pinicture na agad namin ang aming singlet pati yung aming number para may pang my day naman. Tapos tamang carbo loading lang para hindi tayo gutumin sa karera mamaya. Thank you nga po pala kay tita na nagluto ng macaroni. Good morning. It's already 11 o'clock. Kaya nag-aayos na siya. Alam mo yato. Guys, papunta na kami. Po-podium siya mamaya. Sure yan. After nga pala namin gumayak ay pumunta na nga din pala kami dito sa may mismong event. Dito nga lang din pala yan sa may Clark. Kasi sa Clark tayo tatakbo, diba? So ayan, nagsumba nga lang pala tayo dahil sabi ni ate, dito nga pala siya pumodium sa pagsusumba niya. Kaya titignan natin. Oh, yan ang mga magandang bisyo, di ba? Imbis na nagiinom tayo. Ay! Ano ba? Tumatakbo, aga-aga. Ano dyan? Diba? Oo. Build it up. Yes, hindi pwedeng biglaan. Depende naman sa'yo kung anong goal mo. Pero diba? Lost and found, right? So diretso na agad tayo sa karera. Dito nga pala nakapag-breakaway nga pala kami ni ate. Napakalayo niya sa mga babae. Tapos hindi ko rin akalain na mababreak ko yung mga PB ko. Gaya na lamang sa 5km, 21, 10km, at 30km. Kasi 30km pa lang yung pinakamalayo ko. First time ko to magmamarathon. Pero after nga pala ng 30km, tinamaan ako sa hita. Kaya si ate na yung nagpatuloy ng karera. Hindi ko akalain na kakayanin niya mag-champion sa karera na to. Kasi puro ahon dito. Basta yung last 12km ko nahirapan ako kaya napakatagal ng oras ko sa may 42 km. Pero okay lang, not bad for beginner at first timer na magmamarathon tapos ang bata-bata ko pa. Oo, medyo umiyak ako dito sa may part na to dahil yung goal ko na 3:30 sa marathon ay naging 4:23 dahil tinamaan ako sa last 12km. Pero okay lang, at least nangyari ko yung karera. Pang 94 nga pala ako overall. 3 hours and 44 minutes and 36 seconds. Wow! Bib number
number 42167, Maria Pulawit. Yes! Our champion! 42-kilometer. Congratulations, Maria. Wow. Uy, palakpakan naman po natin itong 42K. Big accomplishment. Amazing. Grabe. I don't know how many of you guys can do 42K, but these guys are top Idol. 3, the fastest ladies who's done the full marathon. Okay, so good job, ladies. Dito mo masasabi, partner, na hindi pwedeng maganda lang. Dapat malakas din tumakbo. Yes. After nga pala ng karera ay napakadami kong natutunan at naging kaibigan dahil sa aking mga katim. Maraming salamat nga pala sa edad na 17 na subukan ko yung ganito kahirap na karera.